Buko pie na niluto lang sa kawali. Tingnan nyo naman, napaka-creamy ng ating buko. At ang pie crust, napaka-perfect. Creamy buko pie at sakto lang ang tamis. Kaya the best ito gawing pang negosyo kasi hindi na kailangan ng oven. Patok naman talaga na pang negosyo itong buko pie. At hindi po kayo mapapahiya dito. At dito sa ating mixing bowl, isip muna natin ang 2½ cup ng all-purpose flour. At 1/4 teaspoon ng asin. Para makasigurado tayo na walang mga buo-buong harina. At 185 grams ng cooled butter. 200 grams po ang 1 bar ng butter. Bawasan nyo lang ng 1 tablespoon. Huwag po natin masahin, ganyan lang po ang pag-mix. Hanggang sa maging ganito na po ang consistency. Pwede na po yan. At maghanda lang po ng cold water. 3 tablespoon lang po ang kailangan natin. Dahan-dahan lang po ang paglagay. 1 tablespoon muna ang ilagay natin. Then, i-mix natin ulit ito. Cold water, then mix. Ganun lang po. Hanggang sa mailagay na natin lahat ang 3 tablespoon ng cold water. At pwede na natin ilagay ang isang itlog. Hindi po ito kailangan na masahing mabuti. Ma-mix lang po natin ito ay tama na po. At i-divide lang natin sa dalawa itong ating dough. At balutin na po natin ito ng cling wrap bawat isa. Ilagay lang muna natin dito sa ref at i-rest natin ng 30 minutes. While waiting, gagawa muna tayo ng palaman. At ilagay na natin ang 1 cup ng evaporated milk. Kung may fresh milk kayo, pwede rin po. 3/4 cup ng buko juice. At 3/4 cup ng condensed milk. Lagyan din natin ng 1 teaspoon ng vanilla extract. I-set lang natin ang stove sa low heat. At i-mix-mix lang natin ito. Once kumulo na, pwede na natin ilagay ang ating slurry mixture, 1/4 cup ng buko juice at 1/3 cup ng cornstarch. Tsaka natin ilagay ang 2½ cup ng buko. At i-mix-mix lang po natin ito. At maglagay rin tayo ng 1 tablespoon ng butter. I-mix-mix lang po natin ito hanggang sa makuha natin ang tamang lapot para sa ating panaman. Ayan na po, pwede na po ito. After 30 minutes, ayan na po ang ating dough. Pwede na po natin ito i-flat gamit ang rolling pin. Kung wala kayong rolling pin, pwede kayo gumamit ng baso. Kapag na-flat na po natin mabuti, pwede na po natin ilagay dito sa ating pie plate molder. Ayusin lang natin sa paglagay, yung lapat na lapat talaga ang dough natin dito sa ating pie plate molder. Ayan, at tusok-tusukin lang po natin ito ng tinidor. At pwede na po natin ilagay dito ang ating buko. Or ang ating palaman. I-flat lang natin ito para maging pantay. Ilagay muna natin ito sa ref while waiting na matapos itong ating second dough. Pantakip lang natin sa ating pie. Ilalagay ko na lang po ang ating mga ingredients sa comment section sa baba at sa dulo nitong ating video. Para kung gusto nyo gayahin ang ating recipe, madali nyo lang po masundan. At i-sealed lang po natin ito gamit ang tinidor. Depende na po sa inyo kung may style kayo sa pag-sealed nito. At tusok-tusokin lang din natin ang tinidor. Ayan o, nabutas kanina kaya tinapalan ko na lang. At ready na po ang ating buko pie para isalang sa ating kawali. Mainit na po ang ating kawali. Walang tubig po ang kawali ha. At ilagay na natin ang ating buko pie. Dapat medyo malaki ang kawali na gagamitin nyo dito. At mag-press muna tayo ng isang egg yolk dito sa ating pie. At lutuin na po natin ito ng 2 hours in very low heat. At nilagay ko lang po ito sa ref ng overnight para hindi tayo mahirapan sa pag-unmold. 9 inches po ang pie plate molder na ginamit natin dito. O diba, hindi nyo aakanain na gawa ng ito sa kawali? Ang daming pwede lutuin sa kawali na hindi na kailangan ng oven. Ang sarap-sarap at talaga namang nakakatakam itong ating buko pie. Ngayon, hindi na problema kung wala kang oven. Dahil pwede na natin lutuin sa kawali ang buko pie. Kaya subukan nyo na rin gumawa nitong buko pie sa kawali at pwede nyo pa ito pagkakitaan. Maraming salamat hanggang sa susunod po.